Pagpalain ka ng Panginoon. You are most welcome every Sunday. And also, sa ating pong mga kapatid doon po sa FB Live, kayo po rin po ay pagpapalain ng Panginoon. Patuloy sa umagang ito, ang presensya ng Diyos, ang banal na Espiritu ay sumasa inyo po. Dahil po ang ating Diyos ay God is everywhere. Hallelujah! At ang salita ng Diyos, ang siyang pong magpakahayag sa buhay po ng bawat makikinig sa umagang ito. Hallelujah! February. Napakabilis po ang panahon. Kailan lang nag-celebrate tayo Christmas, kapangalan ng Panginoon. Ngayon na February. Kailan lang na tayo po ay nagkakatuwa at nagsa-celebrate. But let us celebrate the goodness of God every day of our life. Amen? Hallelujah! At sa umagang ito, when you get up, tanungin ko po bang bawat isa sa atin, when you wake up in the morning and see your face in the mirror, when your face, not your Facebook, others, pagkagising mo kapag katabi, when you see your Facebook, but when you go into the powder room, you see your face. Tama? Kapag mayroon kayong mirror. Mirror, mirror. Ang mirror, nagsasabi ng totoo. Okay. So, at when we get up in the morning, what do you say to yourself? What are you going to say? I love you myself 25 hours a day. Ala. Basta, di ba? Maganda nang batiin mo na ang sarili mo kaysa di mo lang ako binati. You will get frustrated. So, batiin mo na ang iyong sarili. Ikaw na, I love you myself. I love myself kasi kakausap mo ang sarili mo, di ba? Okay. So, paggising natin sa umaga, what is your hopes for the day? Ano po yung inaasahan mo na maganap at mangyari sa isang araw? Of course, dahil nakagawian po natin, we think kaagad yung siguto. Anong ihanda ko? Doon nagohang, jumbis mo, jikang nga na yun, nagmamadali. Jikang nga na yun. Napakabilis, lalo sa umaga, napakabilis ang oras sa umaga. It is a very, very fast sa umaga, in the morning, napakabilis. At minsan, kapag mamadali natin, marami po tayong nakakalimutan. Nakalimutan natin yung sarili natin. Okay? Nawawala sa sarili. So when you look up from the beginning of the day and at the end of the day, ano po yung gusto nyong mangyari sa umaga? Di ba kung minsan, wala lang, basta lang gumising po tayo dahil nakagawian po natin, patungo sa trabaho, going to work, trabaho na naman, Lunes na naman, di ba yung Monday na naman. Napakabilis ang panahon, yun ang sinasabi natin. But what do you want to happen because God permitted you to breathe the air in the morning? How about if God did not permitted you to breathe the morning? No, you are dead. So what difference do you want in life to make? That when you are gone, maraming mamimiss. Ay, namimiss namin siya. Maraming nalulungkot. Ano bang klaseng kalungkutan yan? Pero, ang salita ng Diyos, the Bible, ay nagsasabi po, marami pa tayong matutunan po dito, at sa umagang ito, magpupukas naman tayo because it is the month of love. We have affections. Yung aso nga, mayroong affection eh. Na pag hinimas-himas, pag sinampal mo, okay, pinalo mo yung aso, mangyayari yung aso? Iyak din maraming lalayasan ka. Nandiyan na naman ang amo ko, tumutingnan naman ang amo ko, baka nagtatago. Kaya yung iba ay isinasampo. Yung magsampo, magdalawampu.
So that, it is very clear po mga kapatid that God means for us to aim consciously at something significant, na maging significant po ang ating araw. Na hindi lamang po tayo paggising sa mga trabaho na naman, parang sumunod lang tayo sa agos ng araw at nakagawian. Pero ang salita ng Diyos ay nagre-reveal pa rin ng kanyang, inireveal niya yung kanyang kalooban for us that when we get up in the morning, hindi niya hayaan na you don't drift aimlessly, yung sumama lang sa agos sa takbo ng buhay, kundi nais na ipaunawa. Kaya nga nag-aaral tayo ng salita ng Diyos para mayroon pong layunin ng buhay. Amen? Na hindi lang dumaan sa isang circumstance. Kapag dumaan tayo sa mga circumstance sa buhay po natin, dumaan, kaya kung minsan may pinagdadaanan. Circumstansya, na hindi ito po ang pinagdadaanan ang mag-dictate ng iyong buhay, kundi aim it something. Na kapag dumaan tayo ay hindi ito. Madali mo lang ay hindi yan. Hindi mo papansinin. Amen? Pinansin ka ng problema kasi kulang ka sa pansin. Pinansin mong problema eh. Problema ang pinukos. Amen? So that you focus on a certain kind of purpose, yung purpose na yung layunin ng Panginoon Diyos sa buhay po natin. Amen? Kaya kung minsan nakakaligtan natin yung, ano ba layunin, bakit? Why I am here? Why God permitted me to see this world? And why you are here now? It is not a circumstance na kayo po ay nandyan, nakaupo ngayon o nakikinig ngayon, kundi may layunin ng Panginoon. Amen? Each and every one of us. Bakit naman ako nakatayo ngayon? Hindi ko naman akalain na ako ay magpapastor. May mga trabaho naman. Bakit? Magtrabaho na lang ako. Diba? Kaya parehas naman. But there is a what? Purpose each and every one of us. Amen? There is a calling. May panawagan ng Panginoon bawat isa po sa atin. And it's up to you to respond for that calling. But today, mga kapatid, let us see the purpose ng Panginoon sa buhay po natin dahil may layo ng Panginoon ng bawat buhay ng mananampalataya, yung mga naniniwala sa Kanya. That's why Hebrews 10 verse 23 hanggang 25, pinamagatan ko po ito, consider each other how to stir up love. Consider each other to stir up love. Hebrews chapter 10, verse 23 hanggang 25. Verse 23, let us hold fast to the confession of our hope without wavering. No, hindi magalinlangan. Let us hold. Okay? For he who promised is faithful. So, sabing, pag nabing faithful, di nagalinlangan. Ang Panginoon Diyos, pinangako niya sa atin na hindi. Kaya nga, nagpupuri tayo sa Panginoon, sinasamba natin, hindi, na yung mga inahawit natin, we express, okay, we worship, and that is our emotion. And God wants to express through His Word. Ngayon, pinapag-aralan natin ito, He who was promised faithful, and let us consider how, ayan na, kaya po nandito po yung pamagat ng ating, let us consider how to stir up one another to love and good works. Verse 25, not neglecting to meet together, as is the habit of some. Kasi yung mga iba, habit nila, hindi na nag-meet, at mayroon ding habit naman na nag-meet. Okay? Not neglecting to meet as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see dahil nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Amen? Tayo po ay manalangin naman namin. Diyos, salamat po sa iyong salita, makapangyarihang salita na nagbabago sa aming buhay. Mangusap ka, O Panginoong Diyos, makapangyarihan ang salita mo na nagbabago sa bawat isa. Change our mind, change our heart.
Kayo po ang Panginoon na nakababago sa aming buhay. Patuloy ka, O Panginoon, ay pahayag mo ang iyong kapangyarihan sa magitan ng iyong salita. At ang presensya mo ay dako mo, Panginoon, sa bawat isa. In the mighty name of Jesus, each and everyone may receive according to what their needs. Provide them, O Father God, emotionally, spiritually, in the name of Jesus. Amen. Amen. Okay. Aimless is similar to lifelessness. Pag sinabing aimless, kawalan ng layunin, ay para ding kawalan ng buhay. Okay. Nakakita ka na kayo yung pag nagtatanong kayo umagang mga tao, oh, kumusta ang buhay? Hindi yung nagtatanong, di ba? May buhay. Pero yung sumasagot, eto, walang kabuhay-buhay. Kaya kung minsan pati yung nagtatanong, naapektuhan, parang wala ng buhay din. Oh, wala ng kabuhay-buhay itong kausap na ito. Di ba, pag nag-uusap kayo? Dahil negative yung sagot, minsan nakaka-apektuhan, but wag tayong maging positive naman tayo. So, aimlessness is similar to parang walang kabuhay-buhay. Okay. Palaging winter, nakikita nyo yung mga dahon na patay. Di ba nalaglag dahil sanhi ng winter or dahil namatay sila, sobrang lamig, okay? Kapag na-expose naman tayo sa lamig, di ba, minsan nalalamig po tayo. Pero dapat sana yung pananampalataya hindi natin maapektuhan winter man, summer man, or ano man ng lanong season. O baka yung ating pananampalataya ay weather lang. Okay, seasonal lang. Kung kailan, ay, masalamat, na-invite ako ngayon. Ngayon lang, ay, napakagandang panahon. Pero, ano po ang epekto ng buhay po natin? Okay? Dead leaves, sa nakikita natin during the winter season, okay, parang nakikita natin na, okay, minsan malakas ang hangin, di ba? Tinataboy kung saan mapupunta. The wind blows this way, they will go mapunta this way. And the wind blows that way, they go kung saan-saan pinapadpad. Okay? Pero ang buhay po natin, mga kapatid, ay parang hindi naman ganon. Na pag tayo po ay nakakilala sa Panginoon, hindi tayo parang walang kabuhay-buhay. Kung dapat tayo ay may buhay dahil ang Diyos ay nagbibigay ng buhay. Amen? Praise God. Okay, so God did not create humans in His image na walang layunin. Na para pong pag winter ay parang yung mga dahon na patay, hindi naman tayo ganon. Inihambing ko lamang dahil kung minsan nakikita ko nga yung napakalakas ng hangin, minsan yung mga dahon, yung mga damo, tinataboy-taboy, minsan napupunta sa mukha namin. Pero, minsan, ang nangungusap ng Panginoon, parang ang buhay natin kung minsan ay parang sa mga Kristiyano ay parang ganon. Tinataboy lang, naisasama lang. Pero, dapat hindi tayo ganun po mga, dahil may salita po ang Panginoon, may layunin. Amen? He created us to be purposeful and to have a focus sa buhay na ito. Focus. Paggising natin sa umaga, hindi lamang po yung paggising dahil nakagawian pa, tulad ng example ko kanina, paggising natin sa umaga, natatangay lang tayo sa busyness of life. Pero nakakalimutan natin na ang Diyos ay nagbibigay din ng kagalakan at pagpapala. Nakakaligtahan natin na kapag hindi tayo magtrabaho, of course, hindi tayo magtrabaho, hindi tayo kakain. Okay, tama? Of course, kailangan natin magtrabaho, pero nakakaligtahan natin na nanggaling lahat sa Diyos. Pero may layunin pa rin. Bakit andun po tayo? So, pero ang Panginoon ay hindi naman tayo ino-oppress o inaalipin. Amen? Na sumunod ka rin, hindi tayo robot na ganon. Hindi tayo magsimba ka ngayon Sunday kapag hindi ka sana papatpating o kaya, hindi ganon ang Panginoon Diyos. To find that what we are made today, kung bakit kayo nilikha ng Panginoon Diyos, dapat alamin natin kung ano yung layunin ng Panginoong Diyos
sa buhay po natin. Kaya patuloy po tayo mag-aral ng salita ng Diyos para malaman natin kung bakit tayo nilikha. At bakit nakilala mo ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesucristo sa kapanahunan mo ngayon. Jesus says, "My food is to do the will of Him who sent me." John chapter 4, verse 34. My food, sabi niya, my food. Food, di ba? Pagkain. Kaya gumising tayo ng umaga, di ba? Kasi, ano natin yun, basic needs natin yun, food. Kapag hindi tayo kumilos, wala tayong pagkain, tama? Pangalawa lang, yung mga necessities, yung clothing, yung bahay, shelter. But, priority, pagkain. Kapag wala tayong hindi trabaho, hindi tayo kakain. Pero, nung dumating ating Panginoong Jesucristo, ang itinuro niya, okay, my food is to do yung kalooban na nagsugo sa akin, nagpadala sa akin. Sino nagpadala sa Kanya? God the Father. So food, pagkain, aiming day by day to do what you are meant to do is like eating. Na kapag hindi tayo kakain, anong mangyayari sa ating pisikal na pangatawan? Manghihina. So, kailangan natin magtrabaho para mayroon tayong pangkain. At kapag walang food, anong mangyayari? Wala tayong energy. Kapag wala tayong pagkain, walang buhay. Pag hindi tayo kumain, hindi ka mabubuhay. Okay? Pero alam ng Panginoon yung mga bagay na yun. Ano bang silbi, ano bang relevance naman yung pinag-uusapan natin ng pag-ibig nito ngayon? Sinasabi ko lang po yung background po mga kapatid, bago po tayo po dito na mailatag po kung bakit mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. The definition of love, walang iba, God is love. So may layunin. So the aim and focus of our life as Christian, I'm talking about to the Christians, sa mga mananampalataya na nakakaunawa. Okay? That's why, dahil ang salita ng Diyos ay Espiritu, only the Spirit can understand the spiritual things. You must be born again. Okay? Ang isinilang sa Espiritu ay, sa Espiritu din, mabubuhay. So, verse 23 says, okay, let us hold fast to the confession of our hope without wavering. For He who promised is faithful. Una po mga kapatid, embrace your hope. And that's our aim and focus na bilang mananampalataya. Now, that is not something you to do with your own hands or your feet na gagawin. This is not done when anyone can see. Kasi hope, hindi yun naman makikita eh. Nakikita ba natin ang hope? Kailangan ito ng action para makita. Yung hope na yun. This is an affair of the heart. Affair ito ng puso na hindi nakikita. It must be with action. Verse 23. Okay, nandun pa tayo. Verse 23. Una is embrace our hope. Ito po yung maging aim natin and focus as a Christian na habang po tayo nabubuhay. Embrace our hope, sabi po dyan, hold fast to our hope. Hindi natin makikita yun eh. So, be a hope-filled person, hope in God, umasa sa Diyos, ang sinasabi doon, because God has promised to you and He is faithful. Tapat ang Panginoon. And He has promised to write the law on your heart. Hebrews 10:16, hindi mo nakasulat dyan. 10:16, He promised that He wants to write the law. Kapag sinabing, isusulat niya doon sa embedded na po yung batas sa puso ng isang tao, ibig sabihin, self-governing rule. Hindi makakalimutan, makakagawian na yun. Yun ang nais ng Panginoon. Hebrews 10:16 and Hebrews 13:21, He will work in you what is pleasing in His sight. Kung ano yung nakakalugod sa Kanya, siyempre malulugod ka rin.
kapag awanay sa atin, there is something wrong in our heart dahil iba yung gagawin po natin. And He has promised never to leave us nor forsake us. Hebrews 13:59. And He has promised to bring good from our pain. That's why in Hebrews 12:10. So, He keeps His word to His faithfulness. But that does not provide you with a sufficient focus sa isang araw. God did not create us na doon na lang matulog pag malamig, matulog at magkukumot doon at umasa sa Diyos sa isang araw. Walang mangyayari sa buhay po natin, tama? Walang mangyayari kung doon ka lang matutulog at umaasa. No. With some effect on our life, kapag namin embrace our hope, umasa sa Diyos would be an invisible thing to do, and bring no public to God's glory, power and wisdom and goodness and trust. Hindi magano kapag hindi tayo kumilos. So, ibig sabihin, the act of hoping, embracing God will create something that will steer your heart. Kaya nga, let us consider to steer. Makuha po natin mga kapatid, God created you to first, unang-una is, umasa sa Diyos. Then to make that hope visible by the effect that is on your life, nakuha niyo mga kapatid, and that effect dito ngayon sa verse 24, it is to be the aim of our daily life. That is why you get up in the morning na bago mag-isip, gumawa ng isang mga bagay, ang layunin mo ngayon ay umasa sa Diyos. Yakapin mo ngayon yung pag-asa. Kaya nga, we depend on God. That's why always, again, 3 consecutive, don't depend too much on people. You will be prostrated. You will be disappointed. Nakuha natin mga kapatid, umasa lagi sa Diyos. Yakapin natin itong pag-asang ito sa Diyos dahil ang kasapatan ay nasa Diyos. And I will sing you, Christ is the answer to all my longings. O English ma? Si Kristo lamang ang kailangan. O, okay? Asan na yung gitara, ate baby, ate Riri, gitara mo. Wala. Si Kristo lamang ang kasapatan. Amen. Lahat ng mga kakulangan na hinahanap natin dahil yung mga mahal natin sa buhay, kulang-kulang sila. Hindi lahat may bibigay. Kahit nga mga mahal nyo sa buhay, nagkukulang pa rin sila. Hindi pa rin sila ang kasapatan. Ang kasapatan ay kay Kristo. Kaya yakapin natin. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. That is why you get up in the morning, purihin natin, embrace, depend, trust in God, hope in God, umasa sa Diyos. Patungo ka sa trabaho, mapuprostrate ka dahil yung boss mo, hindi ka papansinin. Bagkos, bigyan ka pa ng kabigatan. Nakuha niyo mga kapatid? O kaya, bababa ang pangsahod mo. Bakit? Kasi tatamad-tamad ka eh. Ang dami mo mga absent. Tapos nagpapatas ka ng sahod. Mungkubakari ka ba? Tapos nagdidiman ka ba? Titigil na ako. Sige, tigil. Di ba kung minsan, nagdidiman tayo, akala tayo na hindi mabubuhay ang kumpanya pag wala ako. Nagyayabang pa tayo eh. Amen? Embrace God always. Hope. Umasa. So let us consider then how are you going to stir up others kung ikaw mismo ay hindi what?
na-stir ang hope. Number 2, stir up each other to love and good deeds. Verse 24, let us consider how to stimulate one another. Sabi diyan, another two, sabi diyan, love and good deeds. Here is the focus ng iyong buhay. Ang buhay po natin. Here is what you aim from the morning till the night as a Christian human being. Notice carefully mga kapatid sa binabanasan, is not what you might expect. It is not, sabi diyan, consider how to love each other and do good things, good deeds. That would be a biblical, tama? Biblical naman yun, sinasabi niyan. But it's different. Sabi niyan, focus on helping others become loving people. Aim, okay, layunin dito at steering up others to do good things. Steer, ano ba sa Tagalog ng steer? Pakilusin, pagalawin. Di ba? Kapag idle ka, di ba, parang i-push mo, steer. Alam mo yung steer? Ihikayatin natin, di ba? Hikayatin natin for helping others to become a loving people. Kasi may mga hindi ka kaibig-ibig, hindi ka nais-nais na mga tao. Na kung minsan, iniiwasan natin sila. Di ba marami tayong mga iniwas-iwasan? Huwag nyo nang sabihin. Sabi po niyan, steer. Yung iba nga alam niyo yung salitang solsol? Di ba kapag napakinggan natin na solsol, ang pangit. Di ba ang pangit? But in the sense of positive, sulsulon natin ang mga kapatid na gumawa ng mabuting bagay to love. Di ba kumisan, ay, solsol yan. Anong klaseng solsol? To love. Solsol, to do good things. Sulsulan natin na gumawa ng kabutihan. Kaya, steer up. Depende nga lang yung paggamit ng salita Nakuha pa natin mga kapatid. Sometimes, may mga gandang bagay, pero dahil sa pandinig natin, ginamit ng diablo. The word na magaganda ay pinerbert ng diablo. That's why love. Pinerbert ng evil. Nakuha nyo? Sa kabataan, love is sex sa kanila, sa mga kabataan. They will pervert, love is. Definition, depende sa definition ng mga nagmamahalan. But the Word of God, God is love. Yung definition. But in the content of love, God is holy. Tama? Pero sa mga kabataan, kung talagang mahal mo ko, magsama na tayo. Di ba? Magtanan na tayo. Ganda-ganda. Ganon kasi ang definition, ganun. Kung mahal mo talaga ako, di ba? Yung magandang bagay. Amen. Gumenasay. Tuloy po natin. And of course, the implication would also be that if others need help and steering, dapat gawin din natin. We do too. So we would be aiming what sorts of ways we can think and feel para maramdaman natin and talk and act. Hindi lamang po salita ng salita, daldal ng daldal, kundi act on the Word of God. And will steer each other, kaya pakilusin, paghalawin to what? Hikayatin na magmahalan ng bawat isa at gumawa ng kabutihan. Nakikita natin sa lambertong ito? But helping to stir up others to love and to do good is not easy kung hindi mo kilala ang Panginoon. Kailangan kilalanin muna si Kristo dahil iyon po ang definition ng Panginoon Diyos. It is found in His Son, Jesus. Hallelujah. You cannot know what true love is if you will not accept the love of God through His Son, Jesus. Palapakan natin ang Panginoon. Be glorified.
Number 3, na aim po natin, consider each other. Consider mo naman yung iba. But let's be more precise. There is something dito sa text na ito that is very hard to bring sa English grammar. The word consider. Sabi niya, let us consider how to. It is used one other time, okay, namely, dun sa Hebrews chapter 3 verse 1, na yung writer sabi niya, consider Jesus. Okay, consider. That is, look, yung definition, look at Him. Okay? Think about Him. Kasi kapag hindi mo i-consider, ano ba sa Tagalog ng consider naman? Isaalang-alang. Kaya nga, isaalang-alang mo, kay lagi mo, bago mo gagawin, ay, meron kayong conviction. Isaalang-alang po natin. Isaalang, okay? Consider, think about first before you do. You decide, think about first. That's why in the morning, what is our aim? Consider other. May kasama ka sa loob ng bahay. Kung minsan nakakalimutan ko rin na mayroon pala akong pamilya. Nakakalimutan ko na mayroong asawa. Di ba? Nakakalipagising sa umaga, minsan nakapokus yung aking sarili, kahit wagamama. Nakuha niyo mga kapatid? Nakalimutan ko na wagapapa ko. And then dadalhin mo ngayon sa trabaho, wagamama ka pa rin. Wagapapa ka pa rin. Dalhin mo ngayon sa samahan ng mga kakaibigan, sa church, naging, wagamama ka pa rin. That's why kami, consider each other. Think about your friend. Think about your co-minister. Think about your co-brother. Diba? First is consider Jesus first. That's why when you do, if you consider Jesus, of course, your relationship to other, isaalang-alang mo muna. Nakuha niyo mga kapatid? So study Him. Other translation, study. Pag-aralan mo muna, study Him. So let your mind be occupied about Him, about Jesus. So when you love someone, your mind is occupied about that person whom you love. Kaya inuuna mo palagi siya, di ba? You are considering Him. And then your mind, kasi laman ng isipan mo eh. Nakuha niyo mga kapatid? Na kayo minsan kahit kung laman ng isipan, kahit naglalakad ka, lagi na isip mo eh. Di ba? Yung pangalan niya, yung mga in love. Di ba? Laman ng isip ko't kaluluwa. Mga ganun. Kung laman ng isip natin, ang laman ng puso si Hesus Kristo. Kasi think first, consider first Jesus. Jesus is the direct object of this verse. Consider Jesus first. Well, dito sa verse 24, yung grammar dito is the same. The direct object, the word is consider. Na sinasabi ito is one another. Pagkaisipan, literally says, consider one another first. Kaya isaalang-alang mo muna. Di napakaganda ang samahan. Nakuha natin mga kapatid. Ano ngayon? Ano ngayon? Consider what? How to stimulate one another love and good. Ano ngayon? What? Literally, ang ating pong Panginoon na nanawagan bawat isa sa to consider one another. That is to look at one another. Think about one another. Focus on one another. Study them. Study their, yung kanilang katangian, yung karakter, on how to love them. And steer, sulsulan sila na gumawa. Hindi sulsul na gumawa ng hindi kabutihan, kundi sulsulan ng gumawa sa kabutihan. Nakuha natin mga kapatid. Study them and let your mind be occupied with one another. That's why first is consider Jesus. Ang goal mo ngayon mga kapatid is to focus on other, to think the ways na para ma-stimulate, kayang istiri them to love and do good things.
Kasi nakakilala ka na sa Panginoon. So I urge you to hear God's word dito sa verse 24 that when we get up in the morning, consider, think, or ponder, deliberately meditate. Nasubukan nyo na nag-meditate? Sa Tagalog, esep. Esep, hanggang sa trabaho. Pag-gising mo sa umaga, di ba? Nag-iisip ka na eh. Hanggang sa pagtulog mo, nananaginip ka nga eh. Sa sobrang ka-esep-esep. Yun ang minimeditate. Kung ano yung kaisip-isip, stimulating them. Meditate other people with this kind of goal. Consider each other. So, what can I do today that they will be stirred up to love and do good things? Ano yung magagawa ko sa umagang ito to stir them to love other people? Nakuha natin mga kapatid? Kasi nga, hindi natin kaya. Tutuwa lang, hindi natin kaya. But by the grace of God, it's not by my might, by the power of God, but the Spirit of the Lord. Amen. If the Spirit in the Lord is you, there is power in the Spirit. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Now, there is a reason to live and focus every day na kung minsan nakala mo, boring. Hindi boring ang buhay. Ikaw lang ang nabuboring. Nandadamay ka pa. So ngayon, every day is a new different. Bakit? People change. Their circumstances, yung circumstances nila, change. Dahil nababago. Dapat ikaw mabago din. Ikaw muna ang babaguhin ng Panginoon Diyos. But the call remains the same. Consider these people around us every day. So what, consider, what are they like? Ano ba yung gusto nila? Di ba iniisip natin? Kaya kung minsan, ay naku, kapag wagamama tayo, iniisip natin lagi yung ating sarili, kaya makasarili, di ba? Eh kapag iniisip natin yung kapakanan nila, yung muna ang ginagawa natin, stir up, stimulating us. Naku natin mga batid. So what will be the situation kung gagawin ito? Iniisip natin, ano bang sitwasyon nito? What is the origin of these good things, good deeds? The reason for living that is focused enough to be a practical na pamumuhay po mga kapatid, it will last a lifetime sa buhay po natin. And it will be a good day. Every day is a good day. Hindi mga kapatid, makulimlim man, sunny day man, cloudy man, hindi tayo maapektuhan. Amen? Because we have a God na hindi naapektuhan ng weather. So what? Di ba? Consider each other. So what? Get together and encourage one another. Kaya kung minsan yung nanlulumo, yung asawa mo nanlulumo, di ba? Ini-encourage mo eh. You find something how you're going to encourage. Di ba? Minsan, sinusuhulan mo ng regalo ka, that's my month of love. Kumukuboy lang ng chocolate. Hindi chocolate ang kailangan ko. Pera ang kailangan ko. So let us look at the text, mga kapatid. Di ba? Get together and encourage one another. Verse 24 gives the focus and aim. Let us consider how to stimulate one another to love and good deeds. Verse 25, it says, not forsaking our own assembling together, as in the habit of some in caring one another. Two things po mga kapatid. Do not neglect to get together. Huwag kaligtahan. Kasi nakapag-stimulate. Kapag nag-iisa ka lang, ang daming maiisip. Kapag nag-iisa ka lang.
kinakawawa mo ang sarili mo. Di ba? Dahil wala kang makausap. O siya yung aso ko na lang kausapin ko. Pangalawa, encourage one another. Sabi, do not forsake the assembling together. Come to church regularly. Para mapaghingaan. Of course, mag-toothbrush ka. Bago ka huminga. And that is not a wrong application po mga kapatid of the text, since one of the most important kinds of encouragement mga kapatid and exhortation dito na sinasabi ng sumulat ng Hebrew that we get from the preaching of God's Word in the power of God, the Holy Spirit, to encourage you. But in the context, the kind of coming together in view, sa binabasa natin dito mga kapatid, is be where the members of the church encourage, sabi niya, one, because you cannot live without others. The one another implies there is something mutual going on. There is something give and take. Hindi puro take ng take. Hindi naman pwede give ng give ng give. Dahil kung ikaw din maubusan ka ng resources, kung give ka ng give. Tama? Kaya nga sa mag-asawa, diba, give and take. Mutual, kaya mutual conversation, mutual relationship. So one is encouraging another and another is encouraging one. Maaring nag-encourage ka sa iba pero someone will go on to encourage you is doing or saying something that encouraging words from others. So if you ask what that corresponds into our church, I would say the closest thing is small group. Kaya mayroon po tayong weekdays ay mayroon pong small group Bible studies. Which is why I regard itong ministry so ay napaka-crucial po mga kapatid. The weekdays, hindi lamang po Sunday, kailangan nyo mga kapatid, kailangan natin bilang isang mananampalataya. Kaya pag naubusan kayo ng hininga, okay, now, dahil nahihinga nyo na sa trabaho, okay, nailabas nyo na lahat, kulang kayo ng oxygen. Kailangan din ng oxygen. Amen? So the New Testament, especially this book of Hebrews, nananawagan again and again to a kind of mutual ministry that involves all the believers to encourage one another. So I ask you, mga kapatid, you have to take a stock of your life. Where are you in this verse 25? Asan kayo ito mga kapatid? There are two groups dito mga kapatid. Those who gather to encourage each other, and those who have formed the habit of not gathering. Dalawa. So, little praise, the verse 25, not forsaking our own assembling together. Yung pangalawa is, as habit of some. So non-participation in a small group can be a habit forming, can be a habit kapag naging habit mo na yung bang ina-isolate ang sarili. Alam mo kung minsan kapag ina-isolate ang sarili because of sin again. Nakaraan na pinag-usapan natin. Dahil mayroon po tayong ginawang kasalanan, guilty conscience. Nakuha niyo mga kapatid? Dahil may guilty po tayo, huminihiwalay natin yung ating sarili. Sa samahan ng mag-asawa, pag may ginawang di maganda, samahan ng mag-asawa, taguan yan muna. Di ba? Pag may ginagawang sa mga mag-asawa, maging sa mga magkaibigan, yung tago ng tago, sahod. Huwag magtaguan. So the little praise, non-participation in a small group can be habit-forming. That's why we have to participate. Involve natin yung ating sarili sa isang small group. That's why we have zone 1, 2, 3, 4 dyan. Nandyan po mga kapatid. Tumawag kayo dyan. Involve yourself. At kapag nakapag-absent kayo, mayroon pong makukulit na magtatawag sa inyo. Salamat sa Panginoon sa kanilang makakulitan. Magandang bagay.
nagpapaalaala na makulit ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Amen? Makulit ang pag-ibig ng Diyos. Mahal na mahal tayo. Ayaw niya na mapariwara tayo. Someone will going to encourage us. You think that, hindi naman nakaka-encourage ito. Find some other to be na ma-encourage. Kung hindi siya nakaka-encourage, umihanap ka ng ibang mag-encourage sa'yo. Amen? So what kind of encouragement? So what ngayon, what kind of encouragement? What kind of encouragement na ma-stimulate po tayo to love others and do good things? Marami pong pagkataon yan. Lots of people think that love and goodness are good things to seek after. And many would say that encouraging words is the way to do it. And they might not even be a Christian sometimes, na parang hindi Kristiyano. Nagpupunta ba yan sa saan yan? Sa Lord of the Harvest site naman, nagpupunta ba yan? Kasi ang tinitingnan, yung mali. Minemeditate ang mali. Ina-amplify ang mali. Lahat mali. Pero mayroon ding kabutihan. Kaya nga, if going to amplify, palakihin yung magandang bagay, di mas malaki yung magandang bagay. Tama, mga kapatid? So, nasa lang pag-iisip. Kaya nga, sabi po ito, the key to encouraging love biblically ay naibinigay na dito sa verse 23. Let us hold fast to the confession of our hope without wavering, for He who promised is tapat ang Panginoon. Maaring yung kapwa mag-Kristiyano ay hindi siya tapat, pero tapat pa rin ang Panginoon. Amen? The key to love in the New Testament, the kind of love that magnifies God and not man, but hope. Hope rooted in the faithfulness of God. Nakaangkla, nakaugat. Kaya nga umasa tayo lagi sa Diyos. Embrace your hope. Cherish your hope because God is faithful. Sa verse 23, God is faithful and He keeps His promises. Hindi napapako ang pangako ng Panginoon. Tayo nakakalimot sa mga pangako. Pwedeng magkunwari, pwedeng mag-iwaki, pwedeng mga tuwiran. Nangako tayo dahil hindi natin kaya, nangangatwiran po tayo. Tama? Pero ang Panginoon, pag nangako, matutupad. Mamahalin kita maging sino ka man. Tama? Ganun ang Panginoon. Hindi niya sinabi yung may ginagawa ka bang kasalanan? No. Makalimutin ng Panginoon din. Yung kasalanan natin, kinakalimutan niya. Kapag siya'y nagpatawad, wala ng kasalanan. Ganoon po kabuti ang Panginoon. Kinalimutan niya na. Pero ang tao, hindi nakakalimot pagdating sa kasalanan. Binibilang yan. Nakatatlo ka na. Yung mga ganun, di ba? Nakatatlo ka na. Nakaapat ka na. O sige, bilangin mo. Pero bilangin mo yung katapatan ng Panginoon, mas marami. Palapakan natin ang Panginoon. Okay? Without this kind of hope, sustaining you day by day through all the disheartening prostration, disappointed, and crushing disappointment, you get disappointed. That's why we need encouragement. You would not have any strength and energy or joy to stir up anybody up to love and good things because you yourself, walang buhay-buhay, kawalang buhay. But if we rely on God, not on ourselves, you always have something encouraging and hope-giving to say, namely, God can be trusted. God can be trusted. I have no strength, but God have strength. Kapag naubusan ako ng lakas, kinapos ako ng lakas, kinukulang ako ng lakas, lahat ng kapunuhan na kay Kristo Jesus. Palapakan natin ang Panginoon. So then po mga kapatid, make the aim of our life to consider others.
study them, know them, figure them out, to the end that you stimulate to love and good, to do good deeds. And be sure that you do this by getting together, often with another believers, for the specific purpose to encourage one another. And let the heart of that encouragement be a reminder of how great our Christ, our God, our hope is in Christ, that God can be trusted. You may get disappointed because of your trust. Nagtiwala pa naman ako sa Kanya. Pinagkatiwala, buong buhay ko sa Kanya. Pag sa Panginoon Diyos, hindi ka ma-fail. And so, makikita natin mga kapatid, sa verse 25, because the end of the day is drawing near. Jesus says, because of lawlessness is increased, most people sa kanilang mga pag-ibig will grow, sabi niyan, nanlalamig. But the one who endures to the end, he shall be saved. Matthew 24 verse 12. Not to the end, tayo po ay manatili dahil pinapatatag ng Panginoon na ang ating pananampalataya. So let us encourage one another, stir up, stimulate one another to love each other. Pagpalain ng Panginoon sa umagang ito, and I hope na ito naman po magbibigay ng kalakasan po sa atin ng bawat isa. Tayo po ay tumayo lahat. Hallelujah. Praise God. Glory. Man Diyos, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyong trono ng biyaya. And in your presence, O God, let us reflect at the feet of Jesus. Ating pong muni-minihin ang ating sarili sa ating mga pagkakulangan, that sometimes we fail others because first we fail God. Tayo unang nakalimot. But God never fails us. He never fails you. He is there always to encourage you. There is the Word of God to encourage you always. Especially sa ating pong pinag-aralan ngayon. A very encouraging word. And whoever the writers of this Hebrew, pinapaalala niya atin mga kapatid, sa bawat isang mananampalataya, to encourage one another, to love one another, to stimulate, stir up the good deeds. Aman Diyos, kami po Panginoon ay lumalapit sa trono ng biyaya. Ano man po ang kakulangan namin, kayo Panginoon ang pumupuno sa kakulangan ng mga puso namin. Maaaring nagkulang aming mga mahal sa buhay, pero kayo ang kasapatan. Kinakapos man kami financially, pero ang financial hindi ang kasagutan. Joy po Panginoon, kagalakan, na kami po Panginoon ay yung pinagpala, na ang salita mo nagbibigay buhay. Of course, we have to act on it. Kailangan namin kumilos, ipakita na mahal ka namin. Love is dead if we not act on it. Pero Panginoon, ipinakita nyo na mahal nyo kami. That's why you have sent your Son, your only begotten Son. And this is your act na unang nagmahal kayo sa amin. Salamat po, Panginoon Diyos, sa umagang ito. Dahil sinend mo, Panginoon, ang iyong kaysamang bugtong na si Kristo na namatay para sa amin. Salamat po, Panginoon Diyos. And we celebrate this day, O Panginoon, ang kabutihan mo in the name of Jesus. Amen, amen, amen.